Ma'am, ano po message nyo, ma'am? 1 year na po sa ICC CPRD. Nag-ikot kami kanina. Marami pong Dabawenyos ang galit na galit, ma'am, sa ginawa po sa kanya. Oo, hindi lang mga Dabawenyos, no? Mga Pilipino galit sa nangyaring pag-kidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basehan at walang maayos na witnesses. So, galit ang mga tao. Isang taon na sila galit at hindi huhupa yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo. Okay, we have Argel Relator, GMA, sir. Ma'am, sa nangyayari yung sa Middle East, tingin po ba ninyo kahit kapmana yung mga hakbang na ginagawa ng administrasyon para mas siguro iligtas ang ating mga kababayan ko na sa Middle East? Wala tayong nakikita no, na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga briefers, lalo-lalo na yung galing sa mga foreign governments, na meron silang tinitingnan na posibleng giyera ng taon na 2025. Isang year lang ang ligas, kumbaga, ang ligas sa tuig na gisulti. 2025 nangyari ang giyera 2026. So dapat noong 2022 pa lang naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. TV5, Bril Montalvo. Well, recently, perjury against Ramil Madriaga in the Pagdigsong 33 course. Any comment? Tag-comment naman ang abogado ada. Panita kahit pangutan na din na. Paano na pinagtibay ng ICC, ito nga kayo, yung na hindi makamatch. Oo. Napag-usapan namin ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Every time merong opportunity na mag-apply ng interim release, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gagawin yon. Kahit pa man i-deny yon at alam natin na i-deny yon ng pa rin natin. Ma'am Ro, last question, ma'am. Guys, ang Senate ngayon is may hesitancy sa pag-investigate sa 18 Marines. Ano yung reaction dito, ma'am? Well, mag-iisang taon na rin yan, ma'am. Simula nung sinabi ng dati ni Pangulong Marcos na naman kayo. No? Mag-iisang taon na yan. Hanggang ngayon, wala pa rin nananagot sa flood control scandal, sa na nangyari sa 2023, 2024, 2025 budget. So, ano lang natin yan, itali natin yan doon sa nangyayari ngayon sa Middle East, no? Kung isang taon na itong corruption scandal na ito na walang nananagot at walang sinseridad ang administrasyon na investigahan, hindi pa kulong lahat ng mga involved sa scandal na yan, makikita din natin na wala silang gagawin dito sa problema natin na darating dahil sa giyera sa Middle East. Any closing statement, ma'am? Yes, message, nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino ngayon na nakikiisa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkidnap sa kanya, sa injustice na ginawa sa kanya. Isang Pilipino na kinidnap ng gobyerno, dinala sa ibang bansa para doon ay ikulong. Nagpapasalamat kami sa kanilang pagdarasal para sa kanyang kalayaan at maayos na pag-uwi dito sa ating bayan. Thank you. Thank you, ma'am.